to my channel. Another lie detector episode na naman para sa inyo. But this time, kayo ang hinayaan kong magtanong sa akin kung ano yung gusto nyong malaman. Yes or no answer lang to. Kaya naman sa lahat ng mga followers ko sa Instagram, maraming salamat sa inyo dahil lahat ng magiging katanungan for today's video ay galing sa inyo. Kaya naman don't forget na i-follow ako sa aking Instagram account para sa aking mga susunod content. At baka naman name at profile nyo na ang ma-shoutout natin next flash sa ating video. Kaya naman, do follow, and subscribe nyo na rin ako ngayon sa aking YouTube channel. Click the notification, guys. Another episode with detectives and investigators. I Spy, ang #1 trusted na investigator dito sa atin, sa Pilipinas. And kung mapapansin nyo, hindi lang sila sa akin mapapanood. Maraming mga content creators, influencers, at marami pang iba ang gumagamit nito. Kaya maraming salamat po sa ating team na to dahil talagang kahit na gabi na, tinulungan pa rin nila ako makapag-content para sa inyo. And ayan, hindi ko napapahabain pa dahil excited ako sa mga tanong na inihanda nyo sa akin. Actually, hindi ako nakakita. So, big shoutout ulit sa aking favorite Ma'am Lantis. Siya ang namili at nag-screenshot niyan. Kaya naman, I'm so excited. Gusto ko subukan ko nga maglaylay dito. Charing lang. Joke lang. Siyempre, kung hindi ako nagsinungaling sa partner ko, lalong hindi ako magsisinungaling sa mga taong nagbigay sa akin ng opportunity mabuhay sa pagiging Zainab Harake. Walang Zainab Harake kung wala kayo, guys. So, I love you all and I will never lie to you. Hi, Kuya Bunso. Poker face siya. Okay. Gusto ko talaga to si Kuya Bunso. Mood ko to eh. Nonchalant si Kuya Bunso. Kaya naman, isa na nga masasabi ko at forever ko sasabihin, arat na. Ang hirap niyan. Yes? No. Siguro at the moment kasi, meron pa rin ako sa utak ko na gusto ko siyang i-continue, but hindi naman natin hawak yung panahon. And nung umi-enter ako ng showbiz, that time, hindi pa ako engaged, hindi ako papuntang wedding life. Pero ngayon kasi, family life yung inaatupag ko. And hopefully, di ba, malay nyo, after ko ikasal, makahinga kami as family, that's the time na pasukan ko siya uli. Pero hindi yung talagang close-minded ako na hihindian ko yung mga opportunities na minsan lang naman ibinibigay sa pagkakataon at syempre sa akin. Sino ba naman ako para humindi? But at the moment talaga, focus lang ako sa mga personal ganap ko. Teka lang, lie agad to ah. Dapat pala nag-no na ako, naging honest na ako. No at the moment. sorry, akin yun. Yes, 100%. Yes. Madami akong action sa buhay ko na pinagsisisihan ko kasi that time, ilang taon ba ako nag-start? 19 years old, 20s, kakapasok ko lang ng 20s. Syempre bata ako. Lost kid talaga ako. Kakamulat ko lang sa syudad, sa Manila, galing akong Cavite, laki akong province, tapos biglang boom. So ang dami kong mga decisions na nagawa na hindi angkop sa pagkatao ko. Pero hindi ko rin naman pinagsisisihan dahil lahat yon nagkaroon ng lesson sa life ko ngayon at kung sino ako ngayon. Kaya, I'm sorry, tao lang, lahat tayo nagkakamali, but I hope we all do better next time. Uy, galing nun ah! Uy, matured! Never pa. Hindi ako against sa mga nagpaparetoke. Actually, ang nagawa ko pa lang is lip filler, but hindi siya retoke, hindi talaga siya surgery. So, wala pa akong masabing pinagawa ko, yung height ko, yung katawang ko, yung boobs ko. Yung boobs ko, hindi naman mukhang pinagawa, diba? So, normal lang siya. Yung balakang ko, nadala ko lang yan sa workout, sa Exilis. Yung mga machine na pinapatong, more in ganun lang. Pero yung talagang surgical na retoke, wala pa. And kung dadating man yung time na yun, hindi ko alam kung ano. Nagpapasalamat ako sa nanay at tatay ko dahil sila ang gumawa ng gandang to, natural beauty. And syempre, ang Diyos na lumikha sa akin. Nagpapasalamat ako sa aking all natural. And no bashing sa lahat nagpaparetoke. Kung saan kayo komportable, doon kayo. Yes!
Kailangan ko maging honest kasi not all the time I'm in a good mood. Especially, nagkaroon ako ng social anxiety. Nagkakaroon ako ng nervous breakdown at the moment. So, nakikita yon ng mga, sungit naman ito. Pero, medyo na-work ko na yan kasi okay naman na yung mental state ko lately na hindi na ganun kalala ng dati. But, ngayon, makikita nyo lang akong maiinis at maiirita talaga. Especially kapag may kasama akong anak. Kasi kapag may kasama kang anak, wala kang ibang focus kundi yung anak mo. Lalo na ang late pa ni Bia. Konting galaw niya na hindi mo mapapansin, pwedeng may masamang mangyari. Kaya mas focus ako kapag may anak. Minsan gusto ko kapag kananay mood ako in public, kung pwede lang ako magpalit ng muka, gagawin ko. Para lang mas focus ako sa mga anak ko. But ayun lang, tao lang din ako. Not all the time I'm okay, but not all the time bad trip ako. So, 50-50. Namamansin naman ako. Hanggat kaya ko, mamamansin ako, i-entertain ko kayo kasi alam ko naman yung love na ginibigay nyo para sa akin at sa pamilya ko. So, sana wag nang masamain to. Tao lang. Lahat din ng mga idols nyo, bigyan nyo din sila minsan ng space. Pakiramdaman nyo. Right timing ba to para sa taong to? We all have feelings naman na valid. No. 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 Sana nga. Dati, eto magiging honest ako alam naman ng BIR yan. Si declare girl ako kasi lahat ng resibo talagang sinesave ko para makabawas sa aking tax at saka ayoko din magkaroon ng problema sa ating gobyerno. Kaya naman magbayad tayo ng tama ang tax palagi. And ako talagang dinideclare ko. Sa mga nagsasabing 5 to 7 million daw ang kinikita ko. Kasi nag-guess ako kay Tito Boy sa 7 digit. Aminado naman ako, kumikita ako ng 1 million or minsan mababa, minsan mataas a month. Totoo naman yun, 7 digits yun, pero hindi 7 million, ha? Nanggigigil ako sa inyo. Saan ba nanggaling yan? Sana nga 5 million ang a month ko. Gusto ko yan, ha? Pagpe-pray ko yan. Pero honest lang ako, ayan ang kinikita ko. 1 million paangat or 1 million pababa. And that's all declared. Wala akong dapat itago. Ay, ang sarap maging honest na tao. Yes, yes. Sabihin ko na nga yung mga pangalan ng brands na to para baka magbayad sa akin ng Oh, hell no! Hindi, totoo lang. Kasi, alam mo, ito yung mahirap dito sa Pilipinas Pinagtrabahuhan mo, tapos kapag sinisingil mo na, ang sama-sama ng tingin sa'yo, mukha kang pera. Paano yun? Pinagtrabahuhan ko po. Di ba po right ko rin naman hingin kung ano yung para sa akin? That's true, and yeah, that's true. That's true. May mga samaan kami ng loob talaga. Pero hindi ko na sila in-name drop. Joke lang yon yung name drop. Kasi ayoko naman na ng gulo. Siguro, lahat ng perang nakalutang sa akin, kaya kong bumili ng bahay kung nabayaran ako. Kaso, nandoon pa lang ako sa mga filing ng kaso, demandahan, ganyan. Hindi lang din yung gastos, yung frustration na yung energy ko ba, kailangan ko pa i-focus dito. Kaya lesson learned yon sa akin na talagang maging focus ang legal team ko, management ko sa lahat ng mga brands na papasok na work. Kasi talo ako palagi kapag one side lang yung contract. And wala na akong magawa. Pag nagreklamo ka, mukha kang pera. So, gusto ko maging honest sa sama ng loob ko Kasi ang dami nakarating sa akin, ayaw na makapag-work sa kanya kasi mukha siyang pera. Mukha ba akong pera sa hinihingi ko yung pinagtrabahuan ko? Di bale kung di ko pinagpaguran Kaso pinagpaguran ko Tapos kong trabahuhin Okay lang kung hindi natapos yung kontrata tapos di ko nagawa Okay yun Quits tayo, Lods. So, walang problema. Tapos ako pa yung masama. Ay, talaga naman. Kailangan mo na lang talaga ng more patience. Alam nyo, sabi nga, huwag kayong gagante. Lord will provide. Siya ng bahala. Yun na lang, pinagpapasadyos ko na lang lahat kahit kailangan ko ng pera. Sino mo namang hindi, di ba? Ako, provider ako. Totoo naman ang sinasabi ko. Kailangan ko talaga yan. Pero ang hirap makapagtalo pag tungkol sa pera ang usapan. Promise. Uy, maayos sagot ko dun. Yes. May gigil. May konting gigil. Kasi gigil talaga ako Yes, maybe yes. Kasi imposible namang, alam nyo, lalo na nung mga panahong I'm not okay, kailangan ko i-continue yung ginagawa ko for my family. Hindi man sa hindi ako nagpapakatotoo sa sarili ko, pero hindi lahat ng dapat sinasabi ko sa video, makaka-relate lahat. Pwedeng ma-misunderstood, kaya dun ako sa safe lang. Pero hindi yung super lie na sobrang two-face akong tao, hindi ganun. More in talagang nag-iingat lang ako. Nag-delete. Ganun. Anong 1? Mga 20 plus.
Diba? Sabi kasi sobrang honest ko talaga eh. Mga 20 plus yung dinown ko. Wala kayong makikitang negative na na YouTube video na kinolab ko noon, mga ganon. Or kaya yung sa sarili ko, yung kung ano mga pinagsasabi ko, dinadown ko yan. Kasi parang din yun, for my next chapter din. Paano ka mag-move on kung kasama mo yun? Kailangan mo din mag-let go. Sayang yung views ko, nag-billion views na ako eh. Dapat wala ginawa ko dun, private, hindi delete. Nakakainis, sinabihan ako ni ate na, bakit pa delete yung mga video mo? Hindi ako nag-iisip eh. Dapat pala private yun para na yung views total count ng YouTube ko nandun pa din. Yun ang malang pagkakamali ko. Din ako eh. Pala decision din sa buhay, tapos sobrang bilis, nagsisisi ka din. Longest din eh. My bad. Yes. Kasi ngayon, ang dami kong problema din dinadaanan. Pero hindi ko na yung pinupost. Dati kasi konting maramdaman ko, nagtutweet ako. Kaya dumami yung Twitter followers ko. 8.2. Saan nanggaling yun? Twitter yun ah. Dati talaga, pag may nafe-feel ako, tutweet ko yan. Or kaya sa maloob ko dito, nagtampu ako, tutweet ko yan. Konting tampuhan ng partner, tutweet ko yan. Which is wrong. Nung nag-mature na ako, especially pagpasok talaga ng 25 years old sa akin, talagang adulting hits me. Hard, slap me back and forth. Grabe talaga. So, at least natutuwa ko na hindi lahat dapat sinishare natin. And hanggat maaari din, ang natutunan ko, huwag tayo nagsishare ng negative na pakiramdam natin kasi ganun din yung na-apply ng mga nakakabasa, nakakapanood, nakakakita, kung ano yung nilalabas mo. Pero ayaw ng tao niyan eh. Ayaw nila ng boring ka eh. Gusto talaga nila yung may apoy ka eh. Pero, not me na eh. Parang, ngayon, kaya ko siguro, magkaka-issue ako more in pagtatanggol ko yung sarili ko, pamilya ko, o lahat ng taong mahal ko. Ayan, dyan ako magkaka-issue ulit. Pero yung talagang ako yung magsisimula ng apoy, hindi na. Never again. Hirap naman yan. Asa harap ko yung topic natin. Yes! Honest, yes. May mga times na ganon at hindi lang ako sa kanya. Ultimo siya, may mga ganon din sa akin. Pero hindi ibig sabihin na turn off ka sa partner mo, iiwan mo siya. 'Di ba? Kaya nga kailangan mo siya kausapin. Uy, wag mo nang gagawin yung ganyan ah. O, siya din. Pag ganon din siya sa akin, wag ka nang hahawak ng yosi. Mawa kasi ako ng yosi nung Halloween. Totoo yun. Uy, totoo talaga. Nag-away talaga kami. Sabi ko, props lang yan. Ayaw niya ng ganun. So, na-turn off siya. Ganun din naman. Okay lang. Normal sa relationship. At least honest. Yes. Ay! No! No! Uy! Na-explanation daw eh. Oh, so, ayun yung nasa isip ko pero hindi yun ang nasa puso ko. Yun na yun. No. No. Kasi kasama ko ang vlogging sa life ko and after married, kasama na si Daddy Ray doon. Which is my family din. Ako, masaya ako eh. Kasi ang vlog para sa akin ay diary ko. Hindi ko siya ginagawa para sa ibang tao din, pero ginagawa ko rin siya sa sarili ko. Every time may mga namimiss akong moments, binabalikan ko lang yung title ng vlog ko. Napapanood ko yung memories na nagawa natin. So, sobrang yan, kasama na yan sa buhay ko. Siguro kahit wala ng milyon-milyon na nanonood sa akin, continue pa rin ang uploading ko. Kaya naman sana panoorin nyo ko. Hirap naman gumagawa ka ng video tapos wala nanonood sa'yo. May talaga. Yes, 100%. Yes. Nakahinga. Yes, ako yes. Siguro hindi lang siya sa ngayon, yung mamadaliin namin at the moment, pero gusto ko. Excited ako makita yung lahi namin ni Ray. Isipin nyo, 1/4 Lebanese, 1/4 Black American, 50% Filipino. 3 lahi yun. 3 in 1. Saan ka nakakita nun? Diba? May latte, may kape, may asukal. Ang Filipino blood asukal yan kasi lang tayo eh, normal lang eh. Yung latte, Lebanese side ko yun. lang naman ako. Gusto ko black coffee ka. Ano ka ba? Strong. At saka gusto ko young. Uy, I love black. Kokotokan na ako nito. No. Mas minsan nga, alam nyo, ito sikat ako sa mga production.
Sobrang honest ko kasi pag sa interview ako. Tapos after ko mag-interview, nag-overthink ako. As overthinker Tapos kukulitin ko sila, ngangaragin ko sila, pwede po pasayin. Tapos pag nagpasayin, papakat ako ng papakat. Sobrang yan ang mahirap sa akin. So sobrang honest ko. Minsan, nilalamon naman ako ng overthink ko. Kasi feeling ko sobrang honest ko, hindi naman magugustuhan ng mga ano to. So meron akong ganun. Kaya hindi ako naglalay sa mga interview. Kung ano yung tinanong mo sa akin at sinagot ko sa'yo, ayun na yun. Yes. Yes. Diba, dyan ako napakwit na. Kasi talagang umiyak. Ayoko na. Oy, alam nyo yan. Ayoko na. Parang pinagtitripan nila ako. And feeling ko naman, ako hindi ko sinasabing 101% valid yung nararamdaman ko. Pero somehow meron. Kasi tao din ako. So nasasaktan din naman talaga ako kapag madalas nyo na ako nabubunot. Parang mga weeks ng trending yung pangalan ko. Tapos pinagtitripan lang ako. Yung mga ganyan. Siyempre na-hurt din naman ako. But at the same time, hindi naman ako sumuko. So, I'm strong. Siguro, yes. Kasi, alam nyo naman yan. Taon ata to bago ko naging ano talaga. Nakapag-date naman ako dun sa mga single moments ko. Yung single era ko. Pero, ang nangyayari kasi, kada namimit ko, tapos nakakakita ako ng red flag, or kaya naman something na talagang off, hindi ako tumutuloy. So, parang meron din naman ako mga dinate na months, ganyan. Continue siguro ang dating, pero single pa din ako. Kasi, yung standard nga na hinahanap ko is nakay na lahat. Kaya naman, sa kanya ako tumigil, diba? O, stop na ako, sorry, nahanap ko na yung the one. And hindi na rin ako hinayaan ni God mapunta kung kani-kanino. Parang ano din, hinatak din ako ni Lord, uy, bawal ka ng ganyan, may anak ka, babae pa. So, siguro it's all God's plan talaga. Yes. Hindi lang din yung kasal, dami kong inaasikaso. Okay lang, kasi natututo na ako. Nakakatakot ang buhay in fairness Yun, more in fear ako talaga. Pero, when I'm afraid, I trust in you. Yan, tama yan. Binibigay ko na lang sa Diyos lahat. Tsaka kay Daddy Ray. Sa kanya ko nire-relay lahat ng mga hindi ko kayang dalhin. Yes, I'm okay. Kung gusto niya. Dream ko rin naman yun sa mga anak ko, pero hindi ko sila pipilitin. As long as kasama niya ako and I can protect her, okay ako. Basta kasama ako. Kinaiinisan meron, pero binlock na vlogger wala. Pero naman, hindi naman lahat ng nasa industriya gusto natin ng isa't isa. Hindi lang din naman ako. Siguro dami din mga influencers na hate talaga ako Ayaw nila sa akin. Pero okay lang yun kasi ayaw ko rin naman sa kanila. Diba? Quits na lang. Hindi talaga kayo magiging close kung hindi nyo gusto ang isa't isa Pero sabi nga nila, diba, malay mo naman, keep your friends close but keep your enemy closer. Hindi, pero wala na ako sa ganong line. Joke lang ko yun. One of the most, yes. One of the most naman, hindi naman only one. So, pinagpapasalamat ko naman yun. Alam nyo, numbers don't lie. Nagpapasalamat ako, isa ako sa mga content creator na may diamond play button. Alam nyo, isa yan talaga sa dream ko nung nag-start ako mag-YouTube. And nagpapasalamat ako. Hindi man ganun kasing lakas talaga ng hype ko noon sa ngayon, pero nagpapasalamat ako kasi binigyan nyo ako ng ganung chance sa buhay ko. Parang yun yung award ko. Parang, hindi man ako nakagraduate, may award naman akong ganun. So, at least kahit papano, nakakapagpaano din siya ng confidence ko. Malay nyo, next naman, diploma. Let's pray. Papayagan ako ni Daddy Ray after marriage. Live? Like, maghihiwalay na kaming separate house? Yes! Tanggap ko na Baby number 2 na sila din. Naintindihan ko yun. Pero, ako naman, kaya ako siya pinag-i-stay dito kasi gusto ko rin siya gabayan. Sa mga part na mahina ako, pero gabay niya rin ako sa mga part na mahina siya. Ganun naman kami magkapatid And hindi lang din naman siya, kahit yung kuya ko, yung mama ko, yung papa ko, diba? Ganun talaga, habang tumatanda, magkakaroon kayo ng kanya-kanyang buhay. Pero dito lang ako lagi. At saka di ko tatanggalin yung kwarto nila dito. Anytime pwede silang umuwi. Yes, of course. Sino ba namang hindi mape-pressure kung ganyang kabait yung partner? Ano nga, napapatingin na lang ako sa sarili ko, say, umayos ka ha. Napakaayos ng partner mo. Hindi na yung sa partner ko yung bato sa akin na ngayon Pero, ang sinasabi ko naman, so far, mabuti akong nanay. So, mas magiging mabuti akong asawa. I think yes.
Pero alam mo, hindi not 100% yes Tingin ko may i-improve pa. Pero I'm the best mom. Kasi gagawin ko lahat for them eh. Diyos ko, kahit nga di ako matulog eh. Kahit di ako kumain, inyo na. Diba? Hindi, bakit nga hindi yung mga question? Boy talaga. Gusto ko makakita ng mini Ray Parks. Kasi may 30 na sila Rana and kami din ni Daddy Ray kapag nagkaanak kami. Hindi lang namin ipapangalan same as 30 but Trey daw. Trey. Oh, social. Trey. Oh my God, gwapo yun! Kung gusto nyo ng Ray Parks, abangan nyo yung lahi namin. Ipagdasal nyo na lang yung, ay talaga naman, matangkad, gwapo. Tsaka syempre papalakihin namin talagang may takot sa Diyos at mabait. Yun naman ang pinaka-yaman namin. Yes, ako yes. Kasi di naman ako kinuha ng ibang tao eh. Kung ako man yun, hindi din naman siya kinuha ng ibang tao. Si God yung kumuha nun, so baka may purpose si God. Diba? Si Daddy Ray ayaw. Hindi ka na. Oh. Hindi lang ako selfish. Pero sige na. No na pala, kuya. Nagbago na yung isip ko. Hanggang mamatay. Or kaya susunod na lang. Joke lang. No. Mahirap. Ako naman, hanggang ngayon naman, sobrang friendly ko, kakausapin kita, makikipag-usap ako. Pero like, yung talagang real connections and genuine relationship na friendship, mahirap. Lalo na, alam nyo, yung horoscope ko. Naniniwala kasi ako sa stars and universe. Nagpapa-astrology ako, as in talagang nakabase ako sa ganyan. Isa sa mga sinasabi talaga sa akin ng astrologer ko, ang pinaka-lifetime karma ko daw talaga is friends. Yung mga community around me. Madali ako ma-misinterpret because I'm so honest and sobrang talkative ko. So, hindi lahat ng tao gusto yun. Kaya, ang hirap din talagang makahanap ng perfect fit para sa'yo. And nagpapasalamat naman ako dun sa mga nag-fit talaga sa akin ng matagal na taon na. Okay naman na ako doon. Kung gusto mo akong friend, gusto rin kitang friend. Tsaka alam nyo, napatunayan ko din sa friendship, kailangan committed ka, nire-respeto nyo yung isa't isa, at tsaka hindi talaga kayo nagsasaksakan patalikod. Kapag kahit anong mangyari, kapag may friend ka na ginigisa sa isang kwarto, tatayo ka para sa kanya. Hindi yung gagatong ka pa. So, yun yung mga lesson learns ko sa buhay. Is that true, kuya? Yes. Yes. Wala nang iba. Ano to? Papakasal ka tapos hindi ayun? Para naman tayong joke dito. Ipapatato ko siya hanggang ko. Bong Chan, di ba? Kasi gagawa kaming baby soon. No! Dati gawin nga natin. No. No, wala pa. Siguro after marriage. Ayan, ganyan. Dati, syempre, kailangan namin ng mga, nahihiya ka after marriage nga, di ba? At least malinis tayo. Wala pa. Yes! Ano kala nyo sa akin? Kala nyo okay na ako? Hindi! Naku, kung alam nyo lang, nagpapasalamat nga akong 50-50 na kami ni Ray ngayon. Ang gastos ng buhay. Nagpapasalamat ako sa lahat ng blessings na meron ako, pero hindi pa yun talaga enough. Dahil never naman ako nakapag-ipon talaga ng malaki para sa sarili ko. Dahil ang dami kong ginagastos para sa lahat ng taong nakapaligid sa akin. Hindi ako kumakalimot, hindi ako selfish na tao. So, hanggat kung anong meron ako, inuubos ko yan para sa lahat ng taong mahal ko. Totoo yun. Galing talaga sa heart ko yun. No! Hindi pa ngayon. Akala talaga nila, kaya ako nag-stop mag-vlog. 1 month kasi ako nanahimik. Nanahimik ang YouTube channel ko for 1 month. Pero kasi malalaman nyo rin kung bakit. Actually, baka before pa makalabas tong vlog na to, nailabas na, nag-prenup kami. Ang dami namin ginawa talaga. Sobra. Hindi yun yung parang pucho-puchong nagpahinga lang. And pahinga ko din kasi yon ng buong 2024. Kaka-start lang ng 2025, which is January. Every January, nagpapahinga talaga ako ng 1 week, 2 weeks. Kasi kailangan ko ng another refresh para naman makapag-start ako ng sunod-sunod uli. Last question. Ay, last question na! Yes, this year. Kayo ba? Baka may gusto kayong i-add? Yung mga spicy question talaga. Mga 3 pa. Daddy, ikaw, from Ray, may gusto ka bang itanong? Do you think that vlogging helps with your mental? Oh my God. Yes! Yes.
Kaya ako oh my God, kasi 50-50 din siya. Mental health-wise, yung vlogging sa akin, comfort zone ko siya. Kasi hindi ko naman kailangan ng maraming tao para magawa ko kung sino ako eh. That's vlogging. Ang hindi lang nakatulong sa mental health ko is yung viewers. Yung viewers na hindi ko fans Kasi yung mga fans ko, paglalaban ako niyan eh. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Sebis eh. Pero yung mga taong talagang gusto ka lang i-hate, nasira yung mental health ko dyan. Hindi ko sasabihin hindi. So 50-50 siya. It's a good thing and a bad thing. But it's a blessing. Kasi hindi ka naman nila gaganyanin kung you're nobody. Oh, ganda nun. Lagot kayo. Gagalit na naman yung bashers niyan. Na-hurt ka ba sa mga nagsasabing irrelevant ka na at laos ka na? No! Kasi nakikita ko kung ano yung totoo. Ayun na yun. Confident ako and hindi ko kailangan nabulin kung ano yung kailangan kong habulin. Masaya ako sa ginagawa ko nang hindi ako nakikipagkompetensya kahit kanino. Yes, that's me. Take it or leave it, babu. Ayan, dito na natin tinatapos ang hot seat questions ng aking mga fans. And syempre mga taong mahal ko din. Nagbigay si Dada rin ng one question and mom siya. So maraming salamat po sa inyong lahat. Again, gusto ko din magpasalamat kay Kuya Bunso. Kuya Bunso, hindi ka na bad trip. Hindi na siya bad trip. And from Ice Spice and sa aking mga Sebis, maraming salamat sa inyo. I love you all so much. So please don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Click nyo yung bell dahil importante yan. And make sure na i-follow nyo ako sa aking mga social media accounts dahil dyan nyo makikita yung mga sunod-sunod nating ilalabas. Bye guys! I love you all! Do share. Mwah!